Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang malubhama ng karamdaman ni Kris Aquino na kasalukuyang nagpapagamot sa Amerika ay panay pa rin ang post nito sa social media laban sa mga Marcos. Kaya naman nilabas ang isang video ng mga netizen na kung saan ibinulgar ang lihim na matagal nang tinatago ng pamilyang Aquino. Kung sino nga ba ang tunay na salarin sa pagpaslang sama ni Kris Aquino na si Ninoy Aquino. Pero bago natin simulan ang balita, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ang ito, please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Rodrigo Roa Duterte. Bakit si kapatid mo, yung kuyong siraulo, hindi niya ginamit na Simeon Benigno Juanco? Bakit walang ganon? Dahil alam ng kuya mo kung sino nagpapatay sa tatay niyo. Oo nga mga kaibigan, dalawa sila naging Pangulo ng Pilipinas ni hindi mo lang nilantad kung sino pumatay talaga kay Ninoy Aquino mga kaibigan. Huwag masyadong nagmamalinis, Chris. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi magamit-gamit ng kapatid ni Kris Aquino na si dating Pangulong Noynoy Aquino ang apelyido ng ina sa pagkadalaga na Juanco. Dahil alam nito kung sino talaga ang nag-utos na ipapaslang ang ama. Samantala, kapalpakan ng mga dilawan sa nagdaang ilang dekada ay sinisisi pa rin hanggang ngayon kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gumagawa na naman ng malaking ingay. Kung sino man ang naniniwala dyan ngayon mga kaibigan, malamang mangmang. Mangmang na lang maniniwala dyan mga kaibigan. Kung yung naranasan natin ngayon paghihirap mga kaibigan, isisisi mo kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kamangmangan mga kaibigan, kung sino maniniwala pa dyan. Ang mga dilawan, ngayong Marcos na naman ang nakaupo sa Malacanang. Niluluto na rin nila ang ganito kaaga na si Risa Hontiveros ang itatapat nila sa susunod na eleksyon kay Sara Duterte sa pagkap. Natatawa talaga ako mga kaibigan kasi Sara, tapos Hontiveros itatapat nila. Oh my God! Saan kaya nakakuha ng lakas ng loob itong mga kaibigan? Siyempre malamang mga kaibigan, Sara pa rin tayo. Pangulo, nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ganyan talaga mga antay, basta't makakontra lang kahit ano gagawa ng issue. Basta hindi aayon sa paningin nila, bawal yon. Ang tingin nila, sila lang ang mga tao na tama at may karapatang mabuhay sa mundo. Sorry po, sa totoo lang, si Madam Cory Benta Aquino, hangad niyang maghirap tayong Pilipino at si Sir Pinoy Masapano 44 Aquino. Kulang po sila ng malasakit sa bansa at sa mamamayan. Pero lang tapos naman ang kaligayahan nila. Sa akin naman, move on na lang tayo. Dahil tapos na ang bangungot ng Pinas at Pilipinos sa mabigat na pagsubok, bumangon na lang tayong muli at magtutulungan magkaisa sa pag-unlad ng bansa natin. God always be with us. Huwag magtaka, buong buhay ng mga yan, hanggat may hininga, walang gagawin kundi pagkontra. Sila lang naman. Dapat nga niyan ay buong Pilipinas. FEM is a true hero. Nagtatakat po tayo, may nabasa po tayo na
baka hindi raw dumalo si Lenny Robredo sa EDSA. I-research ko ngayon, no, yung mga official na ano nila. At kita ko po, parang wala namang panawagan na EDSA sila Lenny. Bigla nagka-problema po ako na hindi ko maintindihan. No? Okay. Kaya nagsuri po tayo ng mahaba-haba. Pag-uusapan din po natin, ito po, no? Ito pong pantasya lang daw po ni PBBM. Yung mga pledges, wala naman daw talagang nag-invest sa Pilipinas. Yan po, totoo po ba na pantasya lang ang nangyayari ngayon na investment kuno lang daw ni Pangulong Marcos ang lahat? Yan po mga pag-uusapan natin. Ito po, tungkol po to rito sa, nang-uuto po tong mga, mga kakamping no? Si Raisa Robles po. Meron po siyang tweet at sinugundahan nito ni Jojo Clemente. Ito sabi ni Raisa Robles, di ba? Foreign investment pledges now amount to 173 billion pesos. According to the Philippine Statistics Authority, the government has not released a table detailing each of these pledges, who made them, the status, etc. until Marcos Jr. does this. This is an exercise in fantasy. So sa tingin ni Raisa Robles, dahil walang binibigay sa kanyang impormasyon, ito ay pantasya lang. Sinugundahan po ito ni, ni Jojo Clemente. If I were them, I'd rush to have the list out as a bragging point and to slap it on the faces of his detractors. But as you said, it seems to be a fantasy for now. Okay. Alam nyo, matatalino kayo, no? Pero tingin nyo, ang mga Pilipino, bobo. Yun po ang mahirap dito, no? Matagal na po nila tayong tinitignan na ganyan, na bobo yung mga Pilipino, no? Yung magsalita lang tayo na pantasya lang yan, maniniwala na yung mga yan. Sige nga, mga pambata yung pambobobo nila. Sige nga, kung hindi pantasya yan, ilabas nyo nga yung mga nagsabing mag-invest sila sa Pilipinas. O bakit gigil na gigil si Raisa Robles na ilabas kung sino yung mag-invest? Para babanatan nila, di ba? Putot mo, Raisa Robles. Ngayon, itong nagmamagalong din tong Jojo Clemente. Ito po, may papakita po kami sa inyo. May papakita ko. Hindi ko pala mapapakita dahil ito po, as of now, mula po sa Board of Investment, as of February 9, 2023, investment registered as of February 9, 2023, 414 billion. 414 billion pesos na po ang nag-invest. Ayon po yan sa Board of Investment. Pantasya po ba yan? Ang target po ngayon, taon, ay 1 trillion. Malapit na po tayo sa kalahati, Pebrero pa lang. No? Pantasya pa ba yan, Raisa Robles? Pero yung gusto nyo kasi, yung nakadetalye, sino yung nag-invest, di po. Para saan? Para siraan nyo? Para i-email nyo? Alam ko na gimmick na mga yan eh. Pag nakuha nila yung mga listahan ng mga posibleng investors natin, magtataka ka, di ba? Ano kaya purpose nila? Nabalitaan na namin yung mga gimmick nyo. Binubugbog nyo. Yung paninira ninyo sa Pilipinas, dinadaan through email. Di ba? Magtataka ka, mga European countries. Mga European parliaments. Di po nakakapunta ng Pilipinas, wala silang kamalay-malay, no? Pero sikat na sikat po si Duterte. Pinadadala nila ng mga email ng paninira kay Duterte. Kaya hindi pa naman sila nakakarating ng Pilipinas, sikat na rin yung paninira kay Pangulong Duterte. Ganun po gimmick ng mga yan. Malamang. Malamang. Bakit gustong-gustong kunin yung mga listahan ng mga possible investors? Alam nyo na this, di ba? Kung bubugbugin nila ng kung saan-saan, galing ng naunahan na kayo eh. Nalaman nila mga kumpanyang gustong mag-invest sa Pilipinas. Ang dali lang po. Ugali ng mga yan, yung mass report, pinag-aano nga yan, di ba? O, guys, alam nyo na gagawin, i-mass report na yan. Wala po silang pakundangan eh. Nananawagan sila ng boycott. Yung ba naman, hindi nila maiisip na lahat ng possible investor, siraan yung gobyerno ni Marcos. Ang dami po nilang mga keyboard warriors. Magagaling pong mag-English yung mga yan. Magagaling po sa email yung mga yan. Kaya po gustong-gustong malaman itong mga tukmol na to. Diba? Anong pakialam nyo kung sino yung mga possible investors kung wala kayong balak? Mag-research kayo. Tapos siraan nyo. Yan lang naman ang kaya ninyo. Okay, punta na po tayo rito. Bago po sa iba pang balita. Meron po kasi ako nabasang tweet.
alam mo, binabanatan ko sila, di ba? Nung mga nakarang araw, sabi ko, ibang klase to sila Lenny Robredo. Matapos nilang isuka yung EDSA, masapos nila isuka pala yung mga dilawan. Di ba, tumakbo yan? Pink, kaya pink yan di ba? Gusto niyang i-distinguish yung sarili niya na hindi ako dilawan. Kaya hindi siya tumakbo sa Liberal Party. Tapos sabi ko, tapos ngayon mananawagan kayo ng EDSA? Mali ako. No? Merong nabasa akong tweet dito. Nasaan na yung tweet na nabasa ko? At na-realize ko, oo nga no. Bakit hindi ko naisip yun? Ito po yung sinabi ng tweet Hanapin ko lang ng konti Ito. May tweet dito, nagngangalang Ryan Linggo. Wala daw plano si Lugaw na dumalo sa PAED sa 37th anniversary rally ng mga lutang. Mga loko-loko, wala namang pakinabang si Lugaw dyan. Kahit araw-arawin pang rally, gawin nila, talo pa rin si Lenny, hindi na magbabago yun. So napaisip ako, no? Oo nga, no? Parang wala nga ako nakikitang post ni Lenny. Hinanap ko po yung mga official Twitter nila. Official po to, may check Hinanap ko yung official Twitter ni Lenny. Wala pong nakapost doon na i-celebrate yung EDSA, pumunta tayo sa EDSA. Wala po. Naalala ko yung rally. Nakapost po sa mga official page nila kung saan may rally, anong oras, no? Anong stadium o anong lugar may rally. Ang laking celebration, EDSA Revolution, wala silang panawagan. Si Kiko, wala rin po nababanggit sa EDSA Revolution. Si Bam Aquino, wala rin po. Aquino na yan, Trillanes, wala rin. Tinignan ko, baka si Jober Laurio, yung si Ako Pinoy. Yun po, isa sa pinakasikat na vlogger ni Lenny Robredo. Aba, wala rin po. Ay, teka muna. Bakit kayo nananawagan sa kakamping? Ibig sabihin, hindi na ba si Lenny? Hindi na si Lenny, Kiko, sila Bam Aquino, hindi na sila Trillanes. Pati po si Shell Jokno, tinignan ko, wala rin Ibig sabihin, iba po yung leadership ng kakamping na nananawagan ng EDSA. Talaga? So, nag-iisip ako, bakit ganun? May nananawagan na magsuot tayo ng kulay pink, iparamdam natin yung mga ginawa natin ng suporta kay Kulay pink mo. Lenny. Sama-sama ulit tayo sa EDSA. Isuot po natin yung masuot natin na pink nung umaatin tayo na rally kay Lenny. Ibig sabihin, walang panawagan si Lenny, si Kiko. Hindi sila involved. Sino yung mga nananawagan? May nambubudol sa mga kakamping. Kawawa naman yung mga kakamping. Kung sino-sino na lang na wala na silang talagang totoo yung sinabi nitong isang tao na to. Ulitin ko lang ito po ay isang kakamping. Nag-aaway-away po sila. Totoo po pala yan. Kasi wala namang panawagan. Bakit kayo may nananawagan na mag-EDSA? Sino pala leader nila? Hindi ko na makita Okay, sa madaling salita, totoo ba na may gumagamit ba sa mga kakamping? Yung bang nananawagan sa EDSA, pumunta kayo sa EDSA na nakukulay pink, ay hindi galing kay Lenny Robredo, hindi galing kay Kiko, Bam Aquino, Trillanes? Kawawa naman po. Okay. Ano ang nakikita kong posibleng senaryo? Ayun, tama yung sinabi ng isa rito, no? Ayaw nilang manawagan kasi ayaw nilang mapagtawanan. Nakakatawa kaya? Halimbawa, nanawagan sila tapos konti lang ang dumalo. Di nakakatawa yun. Ikalawa, hindi talaga si Lenny yung leader nila. May gumagamit sa kakamping. At hindi si Lenny. Ginagawa lang pong, yun nga, gamit talaga. Ginagamit lang po si Lenny na kunwari, kunwari siya yung leader nila. Pero actually, iba na yung nagli-lead sa mga kakamping. Ikatlo, opportunista talaga si Lenny. Ibig sabihin, hindi siya mananawagan, pero once na dumami, tsaka sila pupunta. Pag konti, hindi kami yan. Di ba, lusot? Walang panawagan, therefore, hindi maisisisi sa kanila na pag walang nagpunta ng EDSA, hindi mo pwedeng sabihin na wala ka na, Lenny. Nanawagan ka ng EDSA, walang pumunta. Di ba? Hugas kamay ngayon pa lang. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.